Hello, everyone. For today, I will be discussing the digestive system. However, for this recorded discussion, I will just discuss the cranial part of the digestive system, which includes the mouth, the teeth, the tongue, as well as the pharynx, and then we have the esophagus. So, I will be having a separate discussion for the caudal part of the digestive system. So, let's just have a brief discussion for the functions. Okay, so when we are referring with the digestive system, so this is the digestive tract. So this is a long muscular tube na meron silang mga mucous membrane lining. And always take note that the start of the digestive system is on the mouth, okay? And or in the lips, I should say, pero still it belongs to the mouth and then it ends in the anus. Okay? So yun yung pinaka-start in the mouth and then it ends in the anus. So we have here the five functions. So basically five na basic functions ng digestive system natin. So when it comes to the prehension, this is just the zace in. Okay? Pag zace in lang ng food particles or pagkuha ng food particles from the ground or from the source of food. So like for example, when it comes to the cattle, it uses yung kanyang tongue as prehensile organ. Then for the chicken naman, it uses its beak. And then for the swine, it uses yung kanilang snout. So yun yung tinatawag natin na prehension, pagkuha lang ng pagkain. When it comes to the mastication, this is now the mechanical breakdown. Okay? Pag sinabi natin na mechanical breakdown, this is now the grinding process. Okay? Grinding process ng mga feed particles na kinuha or from the prehension process. Okay? For the digestion naman, as well as the absorption, these are now yung tinatawag natin na chemical breakdown ng mga food particles para maging maliliit na molecules na kayang i-absorb ng katawan. And then lastly, would be the elimination of solid wastes, yung paglabas lang ng mga hindi nagamit or natunaw na pagkain bilang feces. Okay? So these are just the five basic functions of the digestive system from prehension until elimination of solid wastes. Okay. Now, as an introduction, sa pagdating naman sa bandang ibaba ngayon ng diaphragm, okay, yung mga organs natin, so this is just an introduction based from the book that I have given it to you, so you can just uh, uh, located yung mismong part ng digestive system and then nando doon sa introduction part ito. Okay? So yung mga organs natin sa bandang ibaba ngayon ng diaphragm natin, yung mga organs ng digestive tract makikita sa abdominal tsaka pelvic cavities. Always take note of that one. The abdominal and then the pelvic cavity. So dyan sila balot ng isang simple squamous epithelium na tinatawag nating mesothelium or serosa. Okay? Pero kapag nasa abdominal cavity na, tawag na natin dyan is peritoneum. So there are two classes or there are two types of peritoneum. We have the parietal and then we have the visceral peritoneum. So when it comes to the visceral peritoneum, if you would observe from this picture, ito yung nakadikit mismo sa surface ng mga internal organs natin. Okay? Or yung mga internal organs ng mga animals natin. So that is a visceral peritoneum. When it comes to the peritoneal peritoneum or the parietal peritoneum naman, ito naman yung lining. So if you would observe from this one, ito yung lining sa pader or wall ng abdominal cavity. Okay? So yun lang. Visceral and then we have the parietal. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga attachments na nagko-connect sa mga internal organs sa loob ng abdominal cavity or in the abdomen. So we call this one as the mesentery. It should be mesentery. Letter E dapat to, hindi letter A. Okay? We have the mesenteries. Etong mga mesenteries, sila yung mga folds ng peritoneum na basically nagsisilbing support or hanger ng mga organs. Parang siya yung nagho-hold sa kanila in the right um in the right position sa loob ng abdominal cavity. And interesting dito,
They have blood vessels, okay? Meron silang mga blood vessels. They also possess lymphatics as well as mga nerves na dumadaan sa loob ng mesenteries. Kumbaga, doon sila dumadaan papunta sa mismong mga internal organs. Okay? Now, we are talking here about layers naman ng wall ng digestive tract. Okay, these are the walls or the layers of the walls of the digestive tract. So, we have here four na tunics or layers ng digestive tract from the mula dito sa loob, sa inner part until sa pinakalabas. So, we have here the tunica mucosa, tunica. So ang possible na pangalan nila is tunica. Okay, kasi they are tunics or layers. So tunica mucosa, tunica submucosa, tunica muscularis. So same lang tong dalawa. And then the tunica serosa. Pero in other books or minsan, kung nasa labas ng body cavity, tinatawag natin siya as tunica adventitia. So just look at in your book, okay, in your soft copy for the spelling of the adventitia. Okay, so let's start here sa pinaka-inner portion ng layer, yung pinakamalapit sa lumen o yung space kung saan dumadaan yung mga food. So there are three parts ng mucosa but then just take it down notes. First one is yung epithelium and then second one is yung connective tissue layer sa underneath nito at minsan meron pang smooth muscle layer na variable depende sa location. Sa epithelial lining, okay, sa epithelium or sa epithelial lining mula sa bibig or mula sa mouth hanggang sa glandular part ng stomach, ang epithelium ay stratified squamous. Okay? Ibig sabihin, pag sinabi natin na stratified squamous, maraming layers siya. Okay? Para mas resistant sa friction, okay? Lalo na kasi sulit pa yung mga food doon. Pero mula glandular stomach hanggang sa anus, nagiging simple columnar epithelium na. Kasi dito na nagaganap yung secretion as well as absorption. Okay? So that is for the mucosa. Now, for the tunica submucosa naman, it is a loose connective tissue pero merong mga blood vessels and nerves. So, pero sa ibang part ng digestive tract, may mga glands as well as lymphatic nodules din dito. So, basically, ito yung parang support zone na nagdadala ng supply at protection sa mucosa. Kasi from the word itself, submucosa. So, parang support zone ni mucosa, etong submucosa. Then we have here the tunica muscularis. Ito naman ang responsible sa movement ng digestive tract. Kaya siya well-developed. Okay? Ito yung layer na nagpro-produce ng peristaltic movement. Pag sinabi natin na peristaltic movement, yung paggalaw ng mga muscles para mag-push through yung pagkain or yung mismong digested na feed particles sa digestive tract. So interesting dito kasi iba-iba yung muscle type depende sa species as well as sa location. So based in our book, sa mga horses, yung first two-thirds ng esophagus, it is striated muscle, meaning voluntary pa siya. Sa mga pigs naman natin, halos buong esophagus ay striated din except sa pinaka-end portion. Sa ruminants like yung mga cows natin as well as sa mga goats, whole na esophagus ay striated muscle. Pero pagdating sa bandang dulo, nagiging smooth muscle na. Ito na yung involuntary part. Okay? So, usually may dalawang orientation ng muscle fibers dito. So we have here yung inner layer. So etong inner layer, it is normally circular, paikot siya. Etong outer layer naman, longitudinal, pahaba. Okay, pahaba naman to.
And then, ang pinaka-outer layer natin is we have the tunica serosa. Ito na yung visceral na peritoneum plus konting connective tissue underneath nito. Pero just stick it down, hindi lahat ng internal organs may serosa. Halimbawa, yung esophagus sa thoracic at cervical region, hindi siya suspended sa body cavity kasi nasa mediastinum siya. Ano tong mediastinum? Ito yung gitnang bahagi ng thoracic cavity, parang compartment siya sa loob ng dibdib na nasa pagitan ng dalawang lungs. Kasi kung i-imagine mo yung dibdib ng hayop, okay? 'Di ba may dalawang lungs? So meron tayong the left at saka yung right na lung. So sa pagitan nila, ang tawag natin may space doon, yun yung tawag natin na mediastinum. Kaya imbes na serosa, yung sinabi ko kanina, it is already tunica adventitia. So basically, connective tissue lang ang nakapalibot dito. Okay? Ganon din sa dulo ng rectum at saka sa anal canal kasi nasa labas na sila ng pelvic cavity. Kaya adventitia din ang outer covering nila. So I hope uh, you have differentiated the serosa as well as yung adventitia. Now, we proceed with the oral cavity. So, ang entrance, of course, entrance ng mouth natin, it is defined ng lips or yung tinatawag natin na labia. So, ang external parts ng lips ay covered ng haired skin. So, tapos nagko-convert sa mucous membrane na tinatawag natin na just like from your integumentary, it is the mucocutaneous junction ng labial margins. So, sa small ruminants, tulad ng mga sheep at saka goats, ang upper lip nila ay merong tinatawag na deep groove sa midline na tinatawag natin na philtrum. Okay? So sa upper lip nila may deep groove sa midline, ang tawag natin doon is philtrum. So ibig sabihin yung lips nila it is soft tsaka flexible. Kaya it is very easy for them na mag-pick up ng pagkain. Then if we would compare naman sa mga like for example sa cattle at saka sa mga baboy, mas stiff at saka less mobile yung kanilang lips. Kaya ano ang ginagamit nila just like for example for the cattle, it is yung kanilang tongue. Sa oral vestibule naman, um, pag sinabi natin na oral vestibule, yung maliliit na space lang sa pagitan ng um, teeth tsaka sa lips. Okay? Yun yung tinatawag natin na oral vestibule. So dito. Then deep sa teeth, makikita na natin ngayon yung oral cavity proper na mostly occupied ngayon ng tongue. Tapos ang oral cavity, nag-e-end siya sa isang narrowing na tinatawag natin, itong pinakadulo na part, it is the isthmus of fauces, kung saan nagpapatuloy ngayon yung digestive tract as the pharynx. Okay, so that is one. Now, tingnan naman natin ang dorsal wall. Okay, dorsal wall ng oral cavity. So rostrally, nandoon yung hard palate. Okay, habang caudally naman, nandito naman ang soft palate. So ang hard palate, gawa siya sa horizontal elements ng tatlo na bones. Meron tayo the incisive, the maxillary, and then we have the palatine bones. And meron siyang thick na mucous membrane na may prominent na transverse folds. Ang tawag natin sa kanya sa thick na mucous membrane, it is the palatine rugae. Okay? So that is the hard palate. Now, ang soft palate naman, so dito na sa part na to, it is a musculum mucosal sheath na nag-e-extend ito hanggang sa base ng dito na sa part ng epiglottis. Okay? So sa mga horses, ang pinaka-unique naman sa kanila, ang soft palate ay exceptionally long. Okay? Medyo atidog. And alam nyo ba na ang mga horses
they are considered to be an obligate nose breather. At kaya nasa detoy, obligate nose breather. Hindi nila kayang huminga through the mouth unless ma-displace etong soft palate dorsally mula sa kanyang normal position nito ventral dito sa epiglottis. Kaya normal breathing ng horse ay sa kanilang nasal cavity or sa kanilang nose. And kapag displaced, pwede yung oral breathing. Okay? Yun yung unique sa kanila. They are obligate nose breather. Hindi nila kayang huminga using their mouth. So if you have closed, if wala na etong nasal cavity nila, hindi na sila makakahinga unless, as what I've said, ma-displace etong soft palate. Now, so we are already done with the first part. So we will be talking here about the teeth. Okay? So to start, tandaan ninyo na ang mga teeth ay nakaayos sa dalawang dental arcades. Isa sa upper jaw, okay? Isa sa upper jaw, and tsaka eto na yung sa upper jaw, it is considered to be connected now sa maxillary at tsaka sa incisive bones. And then isa naman sa lower jaw na connected naman sa mandible. So kung mapapansin ninyo, sa mga farm animals natin, merong gap o espasyo sa pagitan ng mga front teeth at saka ng mga cheek teeth nila. So ang tawag natin dito is eto. We have yung diastema. So karaniwan ito sa mga herbivores gaya ng mga horses as well as sa cattle. So like for example sa horses, dyan mismo nilalagay yung bit ng bridle. So sa pagitan ng incisors at ng cheek teeth doon sa diastema area. Now sa mammals in general, kabilang na ang mga farm animals, meron tayong tinatawag na heterodonty. Ibig sabihin nito, may iba't ibang klase ng ngipin. So, there is an incisor, there is a canine, there is a premolar, there is a molar. So, they have a specialized function. So, for example, yung incisors ay ginagamit sa pagkuha o pagkagat ng pagkain. Habang yung cheek teeth naman, the premolars and molars, ginagamit naman sa pag-grind. Okay, pag-grind or paggiling iti feed particles. So, aside from heterodont, okay, all animals, lahat din ng domestic animals natin are um, diffeodont. Okay? It is pronounced as diffeodont. So ang ibig sabihin nito, nagkakaroon sila ng dalawang sets ng ngipin sa buong buhay nila. Okay? So first one, meron tayong tinatawag na deciduous, or in other books, it is also called as the baby teeth or the milk teeth. So meron tayong tatlo na name nito. Pwedeng deciduous teeth, pwedeng baby teeth, or pwedeng milk teeth. And then pagkatapos nito, napapalitan ngayon etong mga to into permanent teeth. So kagaya natin, may mga ngipin din na pansamantala bago tuluyang lumabas yung mga permanent teeth. 'Di ba? Like for example, sa no tao kuma noobing pay lang, 'di ba? Normal nga ang karatupol. So, yun yung tinatawag natin na deciduous or baby teeth. Then once nga nasukatan di jayon, yun na yung magiging permanent teeth. Okay? Pero take note na habang tumutubo yung mga ngipin, meron dito sa dental arcade, ang tawag natin, sinasabi natin na sila ay nag-e-erupt. Kaslang volcano, nag-e-erupt. Meaning lumalabas mula sa mga gums. Okay, mula sa mga gums. So kapag naman nagkakatapat na, okay, take note of this one, kapag nag-align na, okay, nagkakatapat na ang mga grinding surfaces ng upper teeth, like for example, etong part na to, okay, nagkatapat na yung upper at saka lower teeth. Parang nagmi-meet sila kapag
nag-grind ng feed, etong hayop na to, sinasabi na natin that they have come into wear. Okay? At dahil predictable ang eruption nito, okay, ang eruption time ng teeth ng mga animals natin, ginagamit ito ng mga veterinarians as well as yung mga animal scientists para ma-identify yung age ng mga young animals. Pero kapag may full set na ng permanent teeth, okay, ina-assess naman ang age based sa wear pattern or kung gaano na kapudpod yung mga occlusal surfaces. Okay? So that is one. Ngayon, we will proceed naman sa structure. So, meron tayo dito. So, each teeth naka-root isuna, itimakon ko na nga socket of bone. Okay, we call this one as the alveolus or the alveolar bone. So dito nakakabit yung pinaka-root, okay, yung pinaka-root portion ng tooth. Okay? Meron tayong connective tissue dito na tinatawag na periodontium. Okay? Meron tayo dito ang tinatawag na periodontium or the periodontal membrane. So, ano't obra na detoy? Deto'y connective tissue nga periodontium or the periodontal membrane. Isuna iti agdugdugtong kadiji root iting ngipon from mapan ijay surrounding bone. Okay? So siya yung nagdurugtong sa root ng teeth papunta sa surrounding bone. So ang connection na ito, it is a type of specialized joint. Okay? DJ pinagkuha na dito itatay, di panagdugtong ni periodontal membrane or the periodontium ka DJ ngipon, DJ ayan root iting ngipon, we call this one yung connection as the gomphosis. Kaya kapag sinabing tooth socket, ito mismo yung alveolus kung saan naka-embed yung pinaka-root ng ngipin. Okay? So ang part naman ng ngipin na nakikita natin sa ibabaw, okay, ibabaw ngayon ng gums, okay, we call this one now as the crown. Ito, yung crown na to. Okay? So sa ibang teeth, merong distinct na neck. Okay? Merong na neck na naghihiwalay sa crown at saka root. Ito na yung mga tinatawag natin na brachiodont teeth. Okay? Mga brachiodont teeth. So ito sa left image. Okay, yun yung tinatawag natin na brachiodont teeth. So dito sa left image na to. So kagaya ng mga incisors ng mga ruminants. So ang mga brachiodont teeth, okay, meron silang short crown, okay, babasit lang DJ crown da, and then karaniwan hindi masyadong nag-e-erupt habang buhay. Okay, aging nga matay DJ animal. Sa other part naman, yung may tall tsaka straight na crown, at walang halata dito na pinaka-neck portion. Okay? Like for example, sa mga horses natin, tinatawag din natin dito as the hypsodont teeth. Okay, so right image naman to. So you can just check na lang sa libro kasi kinuha ko lang din naman yung picture na to sa libro. We call that one as the hypsodont teeth. So ang hypsodont teeth, it is patuloy lang siya na nag-e-erupt kahit na aging na yung hayop. Kaya madalas silang nagkakaroon ng mga sharp edges na kailangang i-file down. So sa composition naman ng tooth, okay, karamihan nito binubuo ng tinatawag natin na dentin. So ano tong dentin? Medyo matigas siya. So it is tough na mineralized substance na bumubuo sa bulk ng ngipin. So this is the dentin portion. Okay? So in between now, okay, sa gitna ng dentin, meron tayong tinatawag na dental cavity. At dito natin makikita ang dental pulp. Okay, eto siya. Or eto.
sa part na to. Kung saan naririto na ngayon yung mga, if you would observe from this one, so na kay dental pulp, yung mga nerves. Okay, yung mga nerves natin as well as yung mga blood vessels and connective tissue ng ngipin ng hayop. So kadalasan, if there is an inflammation of your tooth, it is because of this pulp. Okay? Now, sa ibabaw naman ng dentin, so if you would observe, meron tayong tinatawag na enamel. Okay? Don't be confused with the crown, the neck, the root. These are just the layers. Ito naman is the composition na. Okay? So we have here the enamel. So you already know what is an enamel. Ito na yung pinaka, if you would observe here, ito na yung pinaka white portion at saka ano yung pinaka definition natin sa enamel? Ito yung pinaka hardest part. Okay? Hardest part of the body. Pero take note na kahit na matigas siya, hindi na ito napapalitan kapag nasira. Kasi yung mga cells na gumagawa nito, okay, yung mga cells na gumagawa nito, tinatawag natin na ameloblast. Okay? Ameloblast. Nawawala na matapos mabuo yung ngipin. So interesting fact here, class, ang tanging exception, okay, ang tanging exception dito is yung mga task. Okay, yung mga task ng mga baboy. So parang eto. Saan na? Eto. Yung mga task ng baboy. So yun yung tanging exception dito sa part na to. Bakit? Bakit na exception itong task ng baboy? Kasi patuloy silang tumutubo at kaya nilang mag-produce ng enamel habang lumalaki. Kasi nakaruwar. Nakaruwar DJ mismo nga TUSDA, yung mga task nila. So kung titignan pa natin sa brachiodont teeth, ang enamel ay nakatakip lang sa crown. Pero sa hypsodont teeth, halos buong ngipin ay covered ng enamel, maliban lang sa dulo ng root. At dahil may mga folds ng enamel sa grinding surface ng hypsodont teeth, nagkakaroon sila ng mga distinct na patterns or yung tinatawag natin na crest at saka yung caps na tumutulong sa paggiling ng matitigas na feed particles, lalong-lalo na yung mga fibrous particles. So bukod sa enamel at dentin, meron din tayong tinatawag na cementum. So this is just a thin layer na parang bone sa outer portion ng tooth. So sa brachiodont teeth, cementum ay nasa root lang, pero sa hypsodont teeth, okay, umaabot ito hanggang sa crown portion. So yun yung difference ng dalawa. Pagdating naman sa types of teeth, so ang incisors ay yung mga front teeth natin. Okay, sa dental formula, nire-represent nila tapno no mas alisto yun to maawatan DJ table for the dental formula. So yung mga incisor teeth natin since nasa front teeth, so it is represented with the letter I. So binibilang sila mula sa gitna. Okay, I1 para sa central incisor, I2 para sa first intermediate, I3 para sa second intermediate, at I4 para sa corner incisor. So sa mga non-ruminants, gaya ng mga horses natin, kompleto ito. Pero sa mga ruminants natin, wala silang upper incisors. So anong meron sa kanila, we call this one as the dental pad. Ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina na walang upper incisors yung mga ruminants natin. They only have this one. We call this one as the dental pad. Isang tough tsaka thick na keratinized layer ng mucosa na nagsaserve as a partner ng lower incisors kapag they are doing their mastication. Now, ang canine teeth naman, or tinatawag ding eye teeth or tusk, nire-represent naman ng letter C. Okay, letter C naman siya. So sa ruminants, wala nito, pero sa horses,
kadalasan meron lalong-lalo na sa stallions. Sa mares naman, okay, sa mga mares at mga gelding, madalas maliit o minsan wala. Pero sa baboy naman, if you, syempre, you could observe, pero sa mga, ano na, sa mga like for example, sa mga white breed na baboy, syempre wala to. Sa mga native pigs lang tong mga to. So sa mga baboy, well-developed talaga ito, lalong-lalo na sa mga boars. Ito na yung tinatawag natin na tusk. So ang tusk ng pigs, okay, open-rooted is una. So ibig sabihin, tuloy-tuloy lang silang tumutubo habang um, ag-age isuda. So pagdating naman sa cheek teeth, dito na papasok yung premolars. Okay, yung premolars, so this is the letter D. So dito na sa portion na to, and then the molars. Yun na yung tinatawag natin na cheek teeth. So nire-represent naman sila by, since premolars, letter P, and then molars, it is letter M. So sa mga herbivores, magkapareho halos ang structure ng premolars at saka yung molars. Ang premolars ay meron siyang baby version or yung deciduous, pero ang molars wala. Yun yung difference ng dalawa. Merong deciduous ang premolars pero ang molars wala. So sa mga horses, minsan wala yung first premolar pero kung meron man, maliit lang at madalas na sa upper jaw lang. Ito na yung tinatawag na wolf tooth. Okay? Ito na yung tinatawag natin na wolf tooth. So madalas itong pinatatanggal, okay, eto, madalas itong pinatatanggal ng mga yung mga mahilig na mag alaga ng mga horses, okay? Kasi mabalin ito yung agsabit or mabaling na sumabit detoy and then it could cause discomfort sa horses natin. Etong portion na to. Now, habang ag-age DJ Caballo, patuloy din na nag-e-erap ang kanilang cheek teeth para ma-maintain yung haba kahit na napupudpud na dahil sa pagkain ng mga coarse forage. Pero dahil dito, minsan nagkakaroon sila ng tinatawag na sharp enamel points or hook. Detoy, the sharp enamel points or hooks sa gilid ng kanilang cheek teeth na pwedeng syempre makasugat iti unag iti chikda, okay, di mismo nga chikda or pwedeng makasugat din sa dila or sa gums. Kaya ang ginagawa ng mga caretakers yung procedure na tinatawag natin na floating the teeth kung saan parang tinatanggal nila or parang sinasharpen lang medyo bawasan da detoy, okay, tapno no hanuning nga makasugat iti uneg. So kaya nga from the word itself floating the teeth parang float isuna. Ag float lang isuna. Now, eto. Ito yung baka medyo nakakagulo kasi sa part na to. Ito na yung tinatawag natin na eruption of the teeth. Okay? So this is na the general structure and classification ng teeth. So we have here the eruption of the teeth sa mga farm animals natin, although there are only four here. So this just represents the large animal, large ruminant, the small ruminant, the monogastric, and then we have the pseudoruminants. So titignan natin yung mismong deciduous or baby teeth. Okay, this is for the deciduous muna. And then for the next slide, we have here the permanent teeth. So if you have remember kanina, meron tayong sinasabi ko kanina na eruption. So parang this is just the baby teeth. So ito yung parang pinaka first set ng ngipin na tumutubo and eventually napapalitan ito ng permanent teeth. So ang eruption period, syempre nakadepende ito at ginagamit ng mga veterinarians, ginagamit din natin ng mga animal science major sa pag-identify or pag-approximate ng age ng mga young animals natin. So like for example, sa horse, so makikita natin dito ang deciduous incisors ay tumutubo mula birth to 1 week para sa DI1. So that is just deciduous incisor 1.
Tapos mga 4 to 6 weeks naman para sa DI2 and then 6 to 9 months para sa DI3. Wala silang DI4 kasi apat lang ang total incisors per quadrant. So usually mga foals, kay kompleto na ang kanilang baby incisors by the time na sila ay 9 months old. Sa cattle naman or sa ox, halos sabay-sabay tumutubo ang kanilang deciduous incisors. So mula birth to 2 weeks. Kaya by 2 weeks old, usually may full set na ng baby incisors ang isang calf. So same case din sa sheep kung saan ang mga incisors nila tumutubo din from birth to 1 week. So very early talaga. Then pag sa pig naman, medyo iba yung pattern kasi ang first incisors or the DI1, 2 to 4 weeks. DI2, 1.5 to 3 months. So 1.5 to 3 months. And then interestingly, yung DI3 lumalabas before birth or birth or birth or before. So piglets, ito na yung tinatawag natin, yung DI3, ito na yung tinatawag natin na needle teeth. Okay? Kaya nga minsan, 'di ba, ang first na management natin sa mga piglets is to cut yung mismong needle teeth. Ito na siya, yung DI3. Kasi dito na birth or before na panganak yung piglet, meron na tong DI3. Now if we look at here and the canines, halos parehas lang din. Parehas lang din sila. Sa pig, they usually erupt before birth, kaya nga may needle canines din sila. So for the premolars naman, sa horse, nagsisimula silang mag-erupt. Nagsisimula silang mag-erupt from birth up to 2 weeks. Sa cattle, halos ganun din, birth to few days. Sa sheep, kadalasan before birth na silang tumutubo. Minsan pagkapanganak, visible na agad yung kanilang mga premolars. Sa pigs naman, mas matagal, mula 3.5 months hanggang around 10 months. Okay? Depende sa position ng premolar. Now, dito na tayo sa formula. Although it is already, ano naman na dito, it is already stated here that the deciduous formula is shown for one side of the mouth only with upper arcade represented above. So, eto na siya. And lower arcade below. So pag sinabi natin na upper arcade, ito lang yung sa maxilla. And then pag lower arcade naman, this is on the mandible. So the first number is the incisor. The second is the canine. And then the third is the premolar. So if you would observe here, like for example, in the horse, okay, take note based from this one side of the mouth only. So kapag meron tayong nabilang dito na 3, it should be multiplied by 2. Kasi one side of the mouth lang to. So meron din naman other side of the mouth. So para maging buo na mouth na to, so it would be 6 na to, yung dental formula for the deciduous teeth. So like for example, sa upper teeth, meron tayong tatlo. Okay, tatlo for the horse sa kanilang incisors. Wala silang canine kasi if you would observe here, walang canine dito. So let 0 ito. And then we have here the premolars. It is meron din, so 3. Okay? Now, dito naman sa baba, ganun lang din siya. 3, and then 0, tapos 3. So, you can just multiply this one into 2 para makuha yung dental formula. So, sa cattle, walang incisors at canine sa itaas. So, wala silang incisors at canine sa itaas, kaya 0, 0. And then, ito naman is just already the premolars. Sa ibaba naman, merong 4 incisors, walang canine, and then 3 premolars. Kaya sa mga ruminants, walang upper incisors or canines, kundi anong meron sa kanila? It is only the dental pad. So I hope you have understood. Basta etong umuna, dito makingato dito nga portion, this is just the incisor, the canine, and then the premolar. And then babamot dito so maxilla and then mandible. Now let's move on to the permanent teeth.
So pagdating naman sa permanent incisors, sa horse medyo matagal bago kumumpleto. So ang first permanent incisor or the I1 lumalabas around 2.5 years, yung I2 3.5 years, yung I3 it is 4.5 years. Kaya kapag tinitignan mo ang ngipin ng kabayo, pwede mong malaman kung ilang taon siya based kung aling incisors na ang permanent. Okay? So in fact, ginagamit talaga ito sa mga aging horses natin. Sa cattle, mas maaga ng kaunti. Yung I1 is 1.5 to 2 years. Yung I2 is 2.5 years. I3 that is 3 years. And then for the I4, that is 3.5 to 4 years. Sa sheep, halos kaparehas lang. Around 1 to 1.5 years for I1. Tapos sunod-sunod hanggang mga 4 years. And then sa mga pig, mas mabilis lang sila kasi yung I1, it is 1 year old, ang first permanent incisor. Yung iba kasunod sa 16 to 20 months or roughly less than 2 years. Now, interestingly, yung canines ng horse, lumalabas lang siya. Eto, take note of this one. Walang canines ang mga horses sa deciduous. Pero lumalabas lang ito, okay? Lumalabas lang ito pag 4 to 5 years old na sila. Kaya minsan ginagamit din ito as an age indicator kasi usually mga stallions lang ang may fully developed na canines at lumalabas lang ito bandang 4 years old or 5 years old. Sa mga pigs naman, lumalabas yung kanilang permanent canines around 9 to 10 months. Wala na naman sa ruminants kasi wala talaga silang canines. So, eto na, which explains kung bakit mabilis lumaki yung kanilang task. For the premolars sa horse, yung P1, 5 to 6 months, P2, 2.5 years, P3, 3 years, and then P4, that is 4 years. Sa cattle, medyo compress ang range. Lahat ng premolars lumalabas between 2 or 1.5 to 3 years. Okay? Sa sheep, halos 1.5 to 2 years din. And then sa pigs, 12 to 15 months. Na pagdating naman sa molars, ito yung mga huling tumutubo. Okay, ito yung pinakahuling tumutubo. So sa horse, yung M1, it is lumalabas lang 9 to 12 months, M2, 2 years, M3 that is 3.5 to 4 years. Sa cattle, 5 to 6 months for the M1, 1 to 1.5 sa M2, and then 2 to 2.5 years sa M3. And then, so on na sa sheep and goat. So kung titignan natin class, meron tayong general pattern dito. So sa mga horses, mas matagal yung eruption period kasi malalaki. And ano ang meron sa kanila? Hypsodont. Hypsodont yung kanilang teeth. Sa mga ruminants naman, mas maaga yung makumpleto pero smaller ang teeth. Meron smaller ang teeth and they are brachydont. Sa mga pigs naman, mas mabilis ang development ng buong dentition pero open-rooted yung kanilang task. Kaya patuloy pa din na lumalaki ito. And then syempre tandaan ninyo na rin na ginagamit ng mga veterinarians as well as the animal scientists yung eruption time. Eruption time at wear pattern ng teeth para ma-identify yung age ng animals. So like for example, kung meron ka nang nakita dito na premolars, molars, so you can just approximate yung kanilang age dito. So again, same lang din yung pattern dito kanina. This is just for the maxilla and then this is for the mandible. This is the incisor, this is the canine, this is the premolar, and then this is the molar. Now, sa tongue naman, ito na yung muscular organ, syempre na makikita natin sa loob ng bibig ng hayop. So basically, it is a mass of muscle covered by a mucous membrane. Kung iisipin ninyo, hindi lang siya basta muscle, napaka-functional niya kasi ginagamit din sa pagkain, of course, sa paglunok ng pagkain, as well as sa taste. Now, structurally, hinahati natin ang tongue sa tatlong bahagi. We have the apex, ito yung pinakadulo.
Okay, ito yung pinakadulo na part, yung free end na nakikita mo kapag nilalabas ng hayop yung kanilang dila. And then second one is the body, which is the main meaty part of the tongue. And then we have the third one, which is the root. Ito naman yung nasa likod, malapit na ito sa pharynx. So, ang whole na tongue, it is considered to be mobile. So, ibig sabihin, nakakagalaw ito in many directions dahil sa attachment nito sa hyoid apparatus at sa mandibles. So, ang mga muscles na ito na bumubuo rito ay meron tayo ditong tinatawag na intrinsic muscles. So, may iba't ibang orientation, pwedeng longitudinal, perpendicular, or transverse. So dahil dito sa intrinsic muscles, nakakagalaw yung dila natin or dila ng hayop in all sorts of ways. Like for example, 'di ba? No, like for example, if you want to make play with your tongue, mabalin mo nga ikot-ikutan, kay mabalin mo nga pag-shortenon or paghila DJ makan, it's because of the intrinsic muscles of the tongue. So you already know, I have already discussed to you the different muscles of the tongue. So eto, prehensile organ, lalong-lalo na sa mga um, cattle, napaka-functional ito. So eto na yung ginagamit nila. Now, the tongue is covered by a thick keratinized stratified squamous epithelium. So kung mapapansin ninyo, parang medyo magaspang, okay, medyo magaspang ang ibabaw. That's because of the papillae o yung mga maliliit na projections na makikita sa dorsal surface ng dila. So there are types of papillae at lahat ng domestic animals, meron tayong tatlo na common types of papillae. Meron tayong tinatawag na filiform, fungiform, and then we have the valid. Pero may mga ilang species na meron pang foliate papillae, gaya ng horses, pigs as well as the dogs. And then, pero wala sa mga ruminants to yung foliate. Wala nito sa mga ruminants. Pero sa, yung, as what I've said sa mga species na binanggit ko, meron sa kanila to, yung foliate um, papillae. Ang meron sa mga ruminants, meron silang large conical papillae. So, ang large conical papillae, I will be showing to you later on, ito yung nagdadagdag sa roughness ng kanilang dila. Now, tandaan ninyo, hindi lahat ng papillae ay merong taste buds. So, yung filiform at saka yung conical papillae, wala. Purely mechanical lang yung kanilang function. Pero yung fungiform, yung valate, yung foliate, lahat yan mayroong mga taste buds. So, hindi sila nakaka-detect etong dalawa, yung filiform at conical. Okay? Then another one, another fact based in our book, hindi lang meron ding taste buds yung other parts ng mouth. Like for example, yung epiglottis, yung larynx, yung pharynx, as well as the soft palate, meron ding taste buds. Hindi lang sa tongue, meron yung mga taste buds. Meron din sa mga eye structures na binanggit ko. So let's go through them one by one. So we have here the filiform papillae. So ito yung parang mga buhok, okay? Mga buhok na projections sa dila. Sa baka, meron itong connective tissue core na surrounded ng highly cornified na epithelium kaya medyo matigas at magaspang. Sa mga horses naman, mas maikli at saka mas soft. Okay, mas smooth ito. Kaya kapag hinawakan mo yung dila ng horse, parang velvety yung kanyang texture is because of the filiform papillae. Now, for the fungiform papillae naman, ito naman yung parang mushroom shape. So, nakakalat ito sa pagitan ng filiform papillae. So, dito madalas makikita yung mga taste buds. Kaya mahalaga ito sa sense of taste, itong fungiform papillae. For the foliate papillae, as the name suggests, mukhang leaf. Okay? Parang leaf is una ni foliate papillae. Detoy, dating nga part. Or toy, ayan, tiigid nga portion. So, makita lang detoy, Jay, ayan, itigilid iting tongue. So, I just use a tongue of human kasi awan makita for animal. So, malapit ito sa
yung palatoglossal arc. So nandito yung palatoglossal arc, yung nandito sa part na to. Kasi nandito na yung mismong tonsils natin. So before the tonsils, meron tayong tinatawag na palatoglossal arc. Ito na yung nagdudugtong sa root ng tongue at saka yung soft palate. So present ito sa horses at saka sa mga pigs. Pero rare ito sa cattle. Now, for the valid papillae, etong mga to, yung mga valid papillae, ito yung mga malalaki at parang circular na papillae. So, meron siyang deep groove sa surrounding nito. So, nakaayos ito na if you would observe, it is a V shape. Okay, sa V-shape sa likod ng dila. Ito na yung boundary sa pagitan ng body at saka root ng tongue. So para malaman natin kung saan yung boundary ng root tsaka yung body ng tongue kasi ito na yung pinaka-body. So this one, after this one, this is the boundary. So after this one, this is now the root of the tongue. Ngayon sa ruminants, tulad ng sa mga goats at saka sa mga cattle at saka sa buffalo and sheep, meron silang isang part. Okay, meron silang isang part ng kanilang tongue. We call this one as the torus linguae. Parang dorsal bulge. Etong mga to. Parang dorsal bulge yan sa body ng tongue. So matigas ito at saka makapal at natatakpan ng mga conical papillae. Kaya kung mapapansin ninyo, medyo magaspang talaga yung dila ng mga ruminant animals natin. That's because of the torus linguae and the keratinized papillae. And hindi lang yung kanilang tongue, pati inner part ng lips at saka cheeks ng mga ruminants ay meron ding uh, alike na cornified projections para makatulong sa pagkuha ng pagkain at saka sa pag-grind ng feed particles. Now, next one, we have the pharynx. So basically, this is just the common passageway for both the food and the air. So dito dumadaan yung kinakain natin at saka yung hinihinga ng hayop bago ito mapunta sa kanya-kanyang mga daanan sa esophagus para sa pagkain and then sa larynx at trachea naman para sa hangin. So, in the anatomy, makikita natin ang pharynx, so caudal to the oral and nasal cavity. So, this is just the plural form of the pharynx, the pharynges. So, again, anatomically, makikita natin ang pharynx, caudal to the oral and nasal cavities. Minsan, nasa likod siya ng bibig at ilong. So, ito ay lined with a mucous membrane and napapalibutan siya ng mga muscles. Kaya flexible siya at kaya niyang mag-adjust habang lumulunok yung hayop. Now, there are divisions. There are three divisions of the pharynx. We have here the nasopharynx. Ito yung nasa likod ng nasal cavity. Okay, nandito sa part ng nasal cavity. So dito dumadaan yung hangin mula sa ilong papunta sa larynx. Sa oropharynx naman, ito naman yung nasa likod ng oral cavity, kaya dito dumadaan ang pagkain at tubig na galing sa bibig. So dito, sa part na to. And then we have the laryngopharynx or the laryngeal pharynx. Ito yung pinaka-caudal part, malapit na ito sa larynx at esophagus. Kaya tinatawag siyang common passage kasi pinagdadaanan siya parehas ng air tsaka food. Now, merong mga ilang unique features ang pharynx depende sa species. So sa horse, meron siyang tinatawag na pharyngeal recess. So this is just median niche o parang maliliit na pocket sa caudodorsal angle ng nasopharynx. Kaya kapag nag-endoscopy or nagpapasok ng tube sa kabayo, kailangang alam kung saan to para hindi ma-damage yung area. Sa pig naman, meron tayong tinatawag na pharyngeal diverticulum. Parang isang bulsa din to, parang pocket din to. Okay, eto siya, pharyngeal diverticulum. Maliit lang din siya na pouch sa dorsal wall ng pharynx, malapit na sa simula ng esophagus.
This is very important kasi kapag nagpapasok ka ng stomach tube o gumagamit ng bowling gun para magbigay ng medicines, dapat iwasang pumasok sa diverticulum na yan dahil pwedeng ma-injury yung tissue o hindi makarating sa esophagus yung mismong medicine. Sa mga ruminant naman, ang pharynx is relatively short and wide. So ito yung adaptation sa regurgitation. Kasi tandaan ninyo, ang mga ruminant animals ay nagbabalik, nagre-regurgitate ng kanilang bolus mula sa rumen papunta sa bibig para muling nguyain. Yung tinatawag natin na rumination or chewing the cud. Okay, kaya kailangan nilang mabilis at ah, fast yung kanilang coordination ng pharyngeal muscles para makontrol yung both the swallowing and then the regurgitation. They also have strong pharyngeal muscles. Kaya ang mga pharyngeal constrictor muscles kumpara sa ibang hayop kasi um, mas malakas sila kay yung mga pharyngeal constrictor muscles kasi kailangan nilang i-handle yung mga malalaking bolus ng partially digested feed na galing na sa rumen. So ibig sabihin, kailangan nilang kayanin yung pag-backflow ng pagkain na ibinabalik para sa chewing. So they have a stronger and stronger na pharyngeal constrictor muscle compared with other animals natin. Then they have also a heavily keratinized mucosa. Yung mucous membrane lining ng pharynx ng mga ruminants ay thicker at mas keratinized para protected pa din sila laban sa abrasion, lalong-lalo na sa mga coarse na feed particles para ma-prevent din of course yung injury during the regurgitation and swallowing process. And then large openings for syempre for air and food control. So, anong part ng pharynx sa mga ruminants ito? We have the nasopharynx and then the oropharynx. Sila yung broadly open para ma-allow yung smooth passage whether air or food yung mag-enter if lalong-lalo na during regurgitation process. Now, what about for the chicken? So, unlike in or in mammals, the avian pharynx, meron silang mas simple at saka shorter structure at hindi masyadong distinct yung division na sa like for example, yung nasopharynx, yung oropharynx at saka yung laryngopharynx. So in fact, sa manok, the oral cavity and the pharynx are continuous. So, we are calling it as the oropharyngeal cavity. Now, ano yung pinaka-unique naman sa mga manok? Wala silang soft palate and no distinct nasopharynx. So, unlike mammals, chickens don't have a soft palate. Dahil dito, walang malinaw, walang clear na paghihiwalay sa pagitan ng oral cavity at nasal cavity. Instead, meron tayong tinatawag na median slit na tinatawag din natin as the choanal slit. Okay, ikanyo lang ti letter L detoy. The choanal slit or the choanal slit. So ito yung opening, okay, ito yung portion na to, the choana or the choanal slit. Ito na yung opening that connects the nasal cavity to the oropharynx. So, familiar kayo nito, ag lalo no if you have tried na i-open nyo dito yung beak, iti manok. So, kung titingnan mo dito, makikita mo yung choanal slit sa gitna ng hard palate. So, this is the hard palate. Sa likod ng choanal slit, makikita mo naman yung tinatawag natin na infundibular cleft, which is the common opening of the auditory or the eustachian tubes. Ito ngayon yung nagko-connect. So like for example, if you would open here, kasi wala akong makita na picture sa internet. So just imagine or if you will be doing the dissection part, you'll just remove this one, yung surface area ng choanal slit. Makikita mo ngayon yung infundibular cleft, yung common opening ng auditory or yung natawag natin as the eustachian tubes. Ito ngayon yung nagko-connect sa pharynx to the middle ear.
para ma-regulate yung pressure. Kaya kapag may infection, lalong-lalo na if there is a respiratory tract infection sa mga birds natin, minsan connected din na naapektuhan yung kanilang auditory, yung ear. It's because of this one. Now, they have also, they lack a true epiglottis. So birds, including yung mga chickens, don't have an epiglottis. So paano na poprotektahan ngayon yung airway nila habang lumulunok? So the laryngeal mound, kung saan nakalagay ngayon yung glottis, moves upward to meet the tongue during swallowing. Parang automatic seal na nagproprotekta sa airway. Kaya kahit wala silang epiglottis, safe pa rin ang daanan ng hangin. It's because of the laryngeal mound. Then another one, yung the pharyngeal and caudal part of the tongue in chickens have this one backward pointing papillae. So ang purpose nito ay just para lang tulungan yung paglipat ng pagkain papunta sa esophagus at maiwasan bumalik yung feed sa bibig. And then, common opening to the esophagus and we have for the larynx. So for the glottis naman to. So yung pharyngeal region, it will end where the glottis and esophagus will begin. So dito rin nagaganap yung coordination ng air and food passage. So yung air will go through to the glottis kasi sa kanina sa epiglottis pero dito walang epiglottis kaya glottis. And then the food naman will go to the esophagus. So eto siya. Now, another one, we have the tonsils. So these are actually aggregations of the lymphatic nodules. So ibig sabihin, mga kumpol lang sila ng lymphatic tissue na tumutulong sa katawan na labanan yung mga microbes na pumapasok sa pamamagitan, of course, ng nasal cavity and then the oral cavity. Sa humans, we are most familiar with the palatine tonsil. Etong dalawa dito. Okay, yung makikita sa magkabilang gilid ng bibig kapag ibinuka natin. So, pero sa mga hayop, medyo iba-iba yung location at itsura ng mga tonsils nila. So, sa horse, ang palatine tonsils ay halos parehas lang din naman sa tao, nasa gilid lang ng kanilang pharynx. Pero ang kaibahan sa horses, hindi sila nakikita sa ibabaw. Nasa ilalim sila ng mucous membrane or tinatawag natin as the submucosal. Kaya kung titignan mo ang bibig or the throat of the horse, parang wala kang makikitang tonsil. Kahit they are existing. Okay? Kasi nandoon sila underneath. Then aside from that one, malalaki rin yung kanilang lingual tonsils. Ito naman yung mga tonsil na nasa base ng dila nila. Okay? Ito. Yung mga lingual tonsils. Sa ruminants, okay, halos ganun din ang palatine tonsil nila nasa submucosa pero may um, unique lang din, may malalim na hukay or tinatawag natin na deep cleft or tonsillar crypt. Okay, eto siya. Ano yung purpose nito? Yung tonsillar crypt nito. Dahil mas malawak yung area, mas maraming contact na antigens. Kaya mas epektibong nakakagawa ito ng immune response. Kaya masasabi natin na yun yung pinaka-unique na feature ng mga ruminant animals. Merong parang cleft dito sa portion na to, sa kanilang tonsils. Sa pigs naman, iba naman yung arrangement. Ang palatine tonsil nila ay hindi sa gilid ng pharynx, kundi they just lie in the substance of the soft palate. So, ibig sabihin, nakabaon ito sa loob ng soft na part ng bibig. So, malalaki rin ang kanilang
lingual tonsils sa mga baboy at meron din silang tinatawag na pharyngeal and tibial tonsils. Ito, tulad ng ibang mammals. Now, for the chicken, medyo kakaiba din. Wala silang palatine tonsil like the mammals, pero may mga lymphoid structures pa rin sila na may katulad na tong na role. So una dito meron silang pharyngeal tonsil na makikita sa part ng oropharynx. Okay? Sa part ng oropharynx malapit sa choanal or the choanal slit. Pero ang pinaka-special dito, yung kanilang cecal tonsils. Hindi na dito sa part ng mouth to dito na sa intestine nito, yung cecal tonsils. Ito siya, yung mga cecal tonsils. So this is very important sa kanilang gut-associated lymphoid tissue or tinatawag natin na GALT. So ang cecal tonsils ng mga birds natin, sila yung tumutulong sa immune defense laban sa mga microbes na sa feed particles. Yun yung ginagawa ng mga cecal tonsils. Although, yun din naman talaga ang ginagawa ng mga tonsils. That is just for, as what I've said dito kanina, aggregations of lymphatic nodules. Okay? And then we have the last one muna kasi it's already I think it is more than an hour na tong recorded discussion ko. So we have here the esophagus. So this is just simply a muscular tube that connects the pharynx to the stomach. So after the animal swallows the food, so dito nadadaan yung bolus bago makarating sa stomach. Now structurally, it starts just behind the pharynx. So dito sa part na to, may isang muscle na tinatawag natin na musculus. So you already know what is the M stands for when it comes to a muscle. So this is the musculus cricopharyngeus. So ang role ng muscle na ito ay parang sphincter. Kahit technically, hindi naman talaga siya tunay na sphincter. So ang ginagawa lang nito, pinipisil niya yung opening, okay? Pinipisil lang niya yung opening ng esophagus laban sa cricoid cartilage. Okay, etong part na to, yung cricoid cartilage, para hindi basta-basta makapasok yung air or yung mismong food particle kapag hindi lumulunok or yung mismong hindi food particle, tawag nito, saliva, kapag hindi lumulunok yung hayop. Now, from there, the esophagus will run dorsal to the trachea. So, ibig sabihin, nasa likod na siya ng windpipe. So, mapapansin din natin na sa middle portion ng neck, medyo naka-incline siya to the left side. Kaya kung minsan, kapag nagkakaroon ng problema sa swallowing ng mga animals natin sa kaliwa, kay sa left portion mo unang makikita yung distension. So pagpasok sa ng esophagus now with the thoracic cavity, so dadaan siya sa pagitan ng trachea at ng aorta. Then papasok siya ngayon sa diaphragm sa tinatawag natin na esophageal hiatus. Okay? Meron tayong tinatawag na esophageal hiatus bago tuluyang kumonekta sa stomach. Na kung titignan natin sa loob, yung lining or mucosa ng esophagus ay meron siyang longitudinal folds. So these folds now will allow the tube to expand para makadaan yung malaking bolus ng pagkain. So yung epithelial tissue dito is stratified squamous. Okay? Pero nakadepende pa din naman siya sa klase ng kinakain ng animal. Pwede pa din naman siya maging keratinized. So halimbawa, like for example, sa mga ruminant animals natin na ang main diet nila is coarse feed. Okay? Mas thicker ngayon, okay, mas thicker at mas rough yung epithelial lining nila para hindi magasgas yung rough, yung mismong wall nila. Unlike with the other animals na hindi. So parang ganun lang din siya. No, pagdating naman sa muscular layers, interesting to, dalawa yung layer. Okay, meron tayong tinatawag na inner circular and then we have the outer longitudinal. Pero hindi agad
ganito yung arrangement. So sa first part, okay? So sa first part or the proximal part ng esophagus, medyo oblique ang orientation ng fibers. Tapos nagiging spiral na sa mid-esophageal region. Okay, nagiging spiral na siya dito. And then sa distal portion, nagiging circular and longitudinal layers na. Ito na yung pinaka-importanting part, yung type of muscle fibers ng animals natin. Okay? So, meron tayo dito sa mga horses, yung upper two-third ng esophagus is straighted. Pero yung last third, okay, or the one-third, near the stomach na, it is smooth muscle. Kaya minsan, nagiging problema sa mga horses yung choke. Kasi mahina na yung contraction ng smooth part. Sa pigs naman, almost the same lang. Mostly straighted sa first part and then nagiging smooth muscle din bago dumaan sa diaphragm. Pero sa ruminants, entirely straighted muscle from top to bottom. Bakit? Kasi kailangan nila itong makontrol, lalong-lalo na again, syempre, ang kakaiba naman sa mga ruminants is yung rumination process, yung pag-regurgitate nila ng cud. So, kailangan nila ng conscious control para maibalik yung pagkain mula sa stomach pabalik sa bibig during the rumination process. And then, just a reminder, etong part na to, ang esophagus is innervated by the vagus nerve. Okay? Ito yung na ngayon yung responsible sa coordination ng swallowing movement at saka sa peristalsis o yung rhythmic contraction ng esophagus para maipush yung pagkain na mapunta na ngayon sa stomach. So this ends muna yung my discussion for the first part of the digestive system. So thank you very much for listening.